hindi na pag-aralan ito sa ibang relihiyon. Bakit? Mahalaga ito ang tauhid, nakikilalanin natin ang Allah na ganito lang, iisa. Ang ibig sabihin nun, kapag marinig mo na ang tauhid, ibig sabihin, ang Panginoon, walang ama, walang anak, walang espiritu. Dahil ang Diyos ay iisa. Ano ang sabi ni Allah sa Quran? Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, O Muhammad, na si Allah ay ano? Iisa. Ha? Iisa lamang. Walang anak, walang espiritu. Walang ama, walang anak, walang espiritu. Allah ay iisa. Pangalawang aya, ang sinabi sa Surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Si Allah ay walang pangangailangan sa kanyang mga nilikha. Ulitin ko. Allahus Samad. Si Allah ay walang pangangailangan sa kanyang mga nilikha. Kaya po siya tinawag na Samad. Wala siyang pangangailangan si Allah, hindi niya kailangan ng pagkain. Hindi katulad ng tao na nangangailangan ng pagkain. Ang tao nangangailangan ng pagkain, kailangan matulog, mamamahinga. Si Allah hindi napapagod. Kaya Allahus Samad. Pangatlong aya, sabi ni Allah, lam yalid walam yulad. Si Allah hindi ipinanganak at hindi ipinanganak. Hindi nanganak at hindi ipinanganak. Hindi siya nanganak. Ibig sabihin, ang Panginoon walang anak. Hindi mo pwedeng sasabihin muna, Diyos anak, dahil si Allah ang nagsabi na siya ay hindi nanganak. At hindi rin siya ipinanganak. Ibig sabihin, walang nanganak sa kanya. Ang Allah ay hindi mo alam kung saan nagsimula. So dapat yung paniniwalaan ko natin. Balikan ko muna yun doon sa sinabi niya na Qul huwallah. Dahil hindi mo pwede sasabihin natin ang Panginoon. So ginagamit lang natin ang Panginoon para madali nating maintindihan. Sa salitang Tagalog yun. Pero mamaya, abutan din natin yun doon sa Tauhid Asma wa Sifat. Pinakilala niya mismo ang kanyang pangalan. Siya mismo ang nagsabi na pangalan niya ay Allah. Hindi tayong nagtumawag nun. Kaya ang Allah, hindi natin dapat gawa ng pangalan. Wala naman tayong birth certificate. Wala rin siyang binigay sa inyo ng birth certificate. Wala rin siyang binigay sa akin. Siya mo ang nagsabi na siya ay Allah. Kaya po natin tinawag ng Allah, siya po ang nagpakilala sa kanyang sarili na ang pangalan niya ay Allah. Okay. So, doon tayo kanina sa lam yalid walam yulad. Si Allah ay hindi ipinanganak at hindi nanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At si Allah ay walang may hahalin tulad. Wala kang pwedeng sasabihin na katulad ni Allah sa nakikita mo dito sa ibabaw ng lupa. Si Allah ang nagsabi na hindi may hahalin tulad si Allah. Hindi mo pwedeng sabihin na ganito ang itsura ni Allah. Dahil yun ang tauhid. Okay, so naintindihan niyo? So dito po tayo sa at-tauhid. Ang tauhid ay nahahati sa tatlo. Okay. Ang tauhid ay nahahati sa tatlo. Una, at tauhid ar-rububiyyah. Pangalawa,
ay at tawagin ang rububiyya. Sumbat. Yun ang tatlo na yun, dapat natin malaman ang mga tauhid al-rububiyya. Ano ba ang tauhid al-rububiyya? Ano ba ang tauhid al-asma wa sifat? So, ngayon, ito lang ang nag-ayaw sa tauhid al-rububiyya. Okay. Ar-rububiyya. So, ibig sabihin, sa tauhid ar-rububiyya, ikaw ay isang Muslim, maniniwala sa kaisahan ng Panginoon na siya ang tagapaglikha at siya ang tagapangasiwa. Ulitin ko, ang tauhid ar-rububiyya, ang ibig sabihin ng tauhid ar-rububiyya, paniniwalaan mo ang Panginoon Allah na siya ang taga-paglikha at taga-pangasiwa. So, yun ang tauhid ar-rububiyya. Okay. So, paano po natin malaman? Dahil siya ang taga-paglikha. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Allah, kami ang lumikha sa inyo. Marapat na kayo ay maniniwala na kami ay lumikha sa inyo. Sabi ni Allah, pagkatapos noon, sinabi niya sa kasunod na aya, ito ang binasa ko, 57. Ang 58, ang sabi naman ni Allah, apara ay tumatumnon. Nakikita niyo ba ang inyong mga similya na naipapasok sa mga matris ng mga kababaihan? Aantum tajra'u, aantum tahrunahu am nahnul khaliqun. Yan ba ay sabi ni Allah, kayo ang lumikha niyan o kami? Yan ang tanong ni Allah. Ang mga similya ba natin, tayo ang lumikha niyan? Tayo ang gumawa niyan o si Allah? Yun ang tanong ni Allah para makilala sa taga-paglikha. So yun yung tauhid ar-rububiyya na dapat natin malaman. Okay. Ang sabi ni Allah sa aya rin na ito, ala an nubaddila amsalakum wa nusiakum fima la ta'lamun. Okay. Halimbawa, kapag ito ay nanaisin ni Allah ang inyong mga katawan na pwede niyang baguhin. Halimbawa, ako, nilikha ko ni Allah na kumplito ang daliri. 5. Kamay, paa, ganon. Pwedeng biglang palitan ni Allah ang katawan mo. Pumunta ka sa Quiapo 2, nanggaling ka sa bahay, biglang hindi ka dumating sa Quiapo 2, nabangga ka, naputol ang inyong paa. Yun yung ibig sabihin ni Allah, na pwede kong palitan, sabi ni Allah, ang una kong nilikha sa inyo, sa katawan nyo, na pwede kong palitan bigla, na hindi natin alam. Ganon. Ganon ang pagka-use ni Allah. Hindi natin alam, bigla tayong nadisgrasya, nawalan tayo ng paa. Kaya sabi ni Allah, ang nilikha ko sa inyo, ngayon, pwede kong palitan bigla. Ganon. So, ibig sabihin, hindi natin kaya ang kaya ng Panginoon. Yun yung at-tauhid ar-rububiyya na dapat natin kilalanin si Allah sa kanyang mga pangasiwa. Ano ba yung ibang salita sa pangasiwa sa Tagalog? Tagapangalaga? Ha? Okay. So, ganun mag-alaga si Allah sa atin. Okay, meron bang mga paalala si Allah sa atin para makilala pa rin natin siya? Ano ang sinabi ni Allah?
Afara'aytumul ma'allazi tashrabun. Nakikita niyo ba, sabi ni Allah, ang mga tubig na inyong iniinom? Okay. Nakikita niyo ba, sabi ni Allah, ang tubig na inyong iniinom? Ang sabi niya, aantum tajra'unahu aantum tajra'unahu minal muzni am nahnul munzilun. Kayo ba ang gumawa ng tubig? Yung iniinom natin, sinong gumawa? Si Allah. Kaya sabi ni Allah, nakikita niyo ba ang tubig na inyong iniinom? Sino ba ang gumawa ng tubig? Si Allah ba ang nagpaulan o kayo? Sabi ni Allah. So, siyempre hindi tayo ang nagpaulan. Si Allah ang nagpaulan upang tayo ay magkakaroon ng tubig inumin. So yan, dapat natin makilala si Allah sa kanyang pagka-rububiyya. Okay. So, dito naman sa aya na to, na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Okay. Itong aya na to, sinabihan si Propeta Muhammad, at kung sila ay iyong tatanungin, o Muhammad, kung sino ang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan, tiyak na kanilang sasabihin ang Allah. Dito sa aya, ang tinutukoy ni Allah dito ay ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Kapag tatanungin mo ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano kung sino ang lumikha sa kalangitan at kalupaan, tiyak, sabi ni Allah, ang sasabihin niya sa iyo, Muhammad, ang lumikha niyan ay ang Panginoon. Ang kaibahan lang, ang mga Kristiyano, sasabihin nila, yan ay nilikha ng Panginoon. Pero kung tatanungin mo, sino ang pangalan ng Panginoon? Siyempre, kung hindi Ama ang sasabihin, anak, o di kaya si Jesus. Pero kapag Muslim ang tatanungin, ang lumikha sa kalangitan at kalupahan ay ang Allah. Dahil ang mga Muslim ay nakilala ang pangalan ng Panginoon na Allah. Okay. Pangalawa, qulil hamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun. Naniniwala sila na ang Allah ang lumikha ng kalupaan at kalangitan, bagkus kapag sabihin mo sa kanila na kayo ay magpapasalamat sa Panginoon, karamihan, sabi ni Allah sa kanila, ay hindi nakakaalam. So dapat malaman natin, dahil si Allah ang nagsabi, marami sa kanila na magsasabi na ang Allah ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, bagkus kapag sabihin mo na sila ay magpapasalamat, karamihan sa kanila, sabi ni Allah, ay hindi nakakaalam. Okay. So paano po pala tayo magpapasalamat? Kasi sabi ni Allah, karamihan sa kanila hindi alam. Hindi nila alam kung paano sila magpapasalamat kay Allah. Tayo po ba sa mga kalalakihan, kapag kayo ay magkaroon ng cellphone, kayo po ba ay magpapasalamat sa Allah? Kayo po ay magkakaroon ng motor, magpapasalamat ba kayo kay Allah? Kayo po ba ay nakainom ng tubig, nagpapasalamat kay Allah? Sa mga kabataan, mga poging lalaki, parang natutulog na kayo. Okay. Tinatanong ko kayo. Tayo po muna. Naantok kayo eh. Halimbawa,
Ito, yung tubig, kapag kayo ay umiinom, nagpapasalamat ba kayo kay Allah? Ha? Okay, ang tanong ko, paano kayo magpapasalamat? Dahil itong aya na binasa ko, ang sabi ni Allah, kapag tinatanong mo sila, Muhammad, kung sino ang gumawa ng kalangitan at kalupaan, tiyak na sila ay magsasabi na ang gumawa, lumikha ng kalangitan at kalupaan ay si Allah. Bagkus kapag sinabi mo sa kanila na sila ay magpapasalamat sa Allah, marami sa kanila ay hindi nakakaalam. Okay, so ito ngayon, para tiyak na malaman ko na kayo ay marunong magpapasalamat. O, di ba? Halimbawa ito, iinom ako. Pero hindi ako harap sa inyo, ha? O, bismillah. Kapag ininom mo ito, bago mo inumin, magsabi ka ng bismillah. Pagkatapos, anong sasabihin mo? Alhamdulillah. So yun yung ibig sabihin. Ganun magpasalamat ang tao. Pagkatapos mo uminom, sabihin mo Alhamdulillah. Di ba? Para hindi tayo mapasama dito sa sinabi ni Allah, naniniwala lang sa si Allah ang lumikha ng kalangitan at kalupaan. Pero kapag sasabihin mo sa kanila na magpapasalamat kay Allah, karamihan sa kanila, sabi ni Allah, ay hindi nakakaalam. So ngayon, alam nyo na, sa kababayan, alam nyo na. Ha? Ibig sabihin, tuwing umiinom ka, pagkatapos, sasabihin mo lang, Alhamdulillah. Para tayo ay nagpapasalamat kay Allah. Okay. Kaya po kapag nakagising tayo sa pagtutulog, di ba may dua? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur. Nagpapasalamat tayo kay Allah. Pagkatapos natin matulog, nagising pa tayo. Maraming mga taong natutulog, hindi nagising. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Allah. So yun yung ibig kong sabihin kasi ito yung aya. Yung aya na to na binasa ko sa inyo, sabi ni Allah, marami sa kanila, kapag sinabi, magpapasalamat kayo sa Panginoon Allah. Marami, sabi ni Allah, nang hindi nakakaalam. Marami ang hindi nakakaalam. Okay. So, pumapasok din ba? Okay. Sino bang lumikha? Sino lumikha? Si Allah. Lahat ng bagay, saan tayo dapat magpapasalamat? Allah. Parehas to. Okay. So, ibig sabihin, marunong na tayo magpapasalamat sa kay Allah. At alam na natin na si Allah ang tagapangasiwa at tagapaglikha. Yun yung at-tauhid ar-rububiyyah. So, ulitin ko sa inyo at sa inyo rin, ang ibig sabihin ng at-tauhid ar-rububiyyah, tayo ay maniniwala na si Allah ang tagapaglikha at tagapangasiwa. So, yun yung at-tauhid ar-rububiyyah. At-tauhid ar-rububiyyah. Okay, dito tayo sa pangalawa. Dahil ang tauhid ay nahahati sa tatlo, ang pangalawa ay at-tauhid al-uluhiyyah. So, ano ang tauhid al-uluhiyyah? At tauhid al-uluhiyyah ay tinatawag din itong tauhid al-ibadah.
Ang ibig sabihin ng ang tauhid al-ibada, ikaw ay naniniwala na walang dapat sambahin maliban sa Allah. Yan yung la ilaha illallah. Yan yung at-tauhid al-uluhiyah. Okay, ulitin ko, ang tauhidul uluhiyah ay ibig sabihin tinatawag ito at tauhid al-ibada. Ang kaisahan ng Allah, pinaniniwalaan mo, ang kaisahan ng Allah, walang karapat-dapat na sambahin maliban sa Kanya. So, wala nang iba, dapat si Allah lamang ang sambahin. Ang sabi ni Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Okay. So ito, sinabi ni Allah sa atin na walang dahilan kung bakit niya nilikha ang jin at ang tao maliban na sila ay sumamba sa kay Allah. Ang jin, bakit inuna ni Allah ang jin? Ang jin, katulad din natin na mga tao may pangangailangan. Ang jin ay sumasamba, nilikha sila ng Allah para sila ay sumamba sa Allah. Okay. So, ibig sabihin, ang jin, sumamba kay Allah, ang tao, kailangan sumamba kay Allah. Ang jin, kumakain, ang tao, kumakain. Ang jin, natutulog, ang tao, natutulog. Ang tao, pupunta ng kubeta, ang jin, pupunta rin ng kubeta. Dahil yun ay nilikha ni Allah. So, ang sabi niya, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. At katotohanan, sinugo namin si Nuh. Ito ay propeta si Nuh. Sa kanyang pamanayanan. At siya ay nagsabi. Ang nagsabi ay sino? Katotohanan, ako ay isang maliwanag na tagapagbabala sa inyo nang huwag sumamba maliban sa Allah. Yun yung sinabi ni Nuh. Sinabi ni Nuh doon sa kanyang mga tao, mga kaum, na katotohanan, sabi ni Nuh, ako ay naparito bilang inyong liwanag at ako ay nagbibigay sa inyo ng babala na huwag kayong sumamba maliban sa Allah. Okay. So yun yung ginawa ni Nuh. Kaya siya ay isang sugo, tinawag na Rasul. Dahil si Nuh, ganun din ang kautusan sa kay Nuh. Sinabi ni Nuh sa kanyang mga kaum na wag po kayong sumamba maliban sa Allah. Okay, Propeta Musa. Ano ang sabi ni Propeta Musa? Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Sinabi ni Fir'aun o Par'aun, pero ito ang pangalan niya, Fir'aun. At sino ang Panginoon ng lahat? Tinatanong ni Fir'aun si Propeta Musa. Ito ay si Moses. Tinatanong niya si Propeta Musa, sino ang Panginoon? Sino ba yung Rabbul Alamin? Okay, kasi sinabi ni Musa, ang Panginoon
ay yung binanggit natin sa Tauhid Rububiyyah, sinabi ni Moses sa Kipraon, ang Panginoon ay tagapaglikha at tagapangasiwa. Ang sabi ni mo, Fir'aun, "Wama Rabbul Alamin?" Sino ba yan sinabi mo na Panginoon na tagapangasiwa ng buong daigdig? Sino ba yan? Qala Rabbus samawati wal ard. Sabi ni Musa, ang Panginoon na lumikha ng kalangitan at kalupaan at ang kalawakan. Okay. Yun sabi ni Musa ang aking sinasamba. Gayon din naman nung dumating si Jesus. Ang sabi ni Jesus, "Inna Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim." Anong sabi ni Jesus? Propeta Isa alayhi salam, sinabi niya doon sa mga angkan ng Israel, katotohanan, ang Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon. Fa'buduhu, sambahin niyo siya. Hadza siratul mustaqim, yun ay matuwid na landas. Okay, yun ang sinabi ni Jesus. Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Pag marinig mo sa kanila, pag sila ay nagsabi, ang aking ama ay inyong ama. Bakit nagiging ama? Ay dito pala sa sinabi ni Jesus, Allah. Bakit nagiging ama? Ay wala pala sinabi dito si Jesus na ang aking ama ay inyong ama. Ang sabi ni Jesus, ang Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon. Sambahin siya. Yun ay matuwid na landas. Okay. Ano naman ang sinabi sa kay Propeta Muhammad? Sinabi kay Propeta Muhammad, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." O sangkatauhan, o kayong mga tao, o sangkatauhan, o tayong mga tao, sambahin niyo ang inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo. Sinong lumikha? Ulitin ko, sino ba lumikha sa atin? Ha? Sino? Si Allah. Yun ang sinabi sa kay Propeta Muhammad. Ito ay Surah Al-Baqarah. O sangkatauhan, o kayong mga tao, sambahin niyo ang inyong Panginoon. Alladzi khalaqakum, at siya ang lumikha sa inyo. So siya pala ang lumikha, kaya dapat siya ang sambahin natin. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa ijtanibut taghut. At talaga at nagpadala kami sa bawat pamayanan ng isang sugo. So ibig sabihin, every century may mga propetang pinapadala si Allah. Tapos ano ang sugo sa kanila? Ano ang isinugo ni Allah? An ta'budullaha wa ijtanibut taghut. Ang sinugo ni Allah sa lahat ng mga propeta na yaon, mga sugo na yaon, sambahin ang Allah at iwasan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag marinig niyo sa wikang Arabic ang taghut, ibig sabihin, iwasan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun yung sinasabi na at-Tauhid al-Uluhiyyah. So, okay, nakuha nyo na. Okay, ang Tauhid al-Uluhiyyah,
paniniwalaan natin na si Allah lamang ang karapat-dapat na sambahin. Yun yung at-tauhid al-uluhiyah. So yun yung mga aya na patunay na wala nang dapat sambahin maliban sa Allah. Okay, dito na naman tayo sa pangatlo. Dahil ang tauhid ay nahahati sa tatlo. Tauhid ar-rububiyyah at tauhid al-uluhiyyah. Ang pangatlo ay ang tauhid asma'i wa sifat. Ang kaisahan ng mga pangalan at mga katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tauhid asma'i wa sifat, ang ibig sabihin ng tauhid asma'i wa sifat, ikaw ay maniniwala sa mga pangalan ni Allah na karapat-dapat sa Kanya at sa Kanyang mga katangian. Okay. Ang pangalan, dahil nabanggit dito ang pangalan, ang unang-unang kilala natin ng pangalan ni Allah ay ang Allah. Dahil mga pangalan ang ginamit, ibig sabihin, hindi lang iisa ang pangalan ni Allah. Ilan ba ang pangalan ni Allah? Ha? 99. Alhamdulillah. Masya Allah. So, ano ang kasunod ng Allah? Ha? Allah Ar-Rahman. Okay. Ang sunod? Ar-Rahim. Okay. Ang pangalan ni Allah na Ar-Rahman, pangalan at katangian. Bakit? Ano yung asma wa sifat? Paniniwalaan ang kaisahan ng pangalan at ang katangian ng Allah. Ar-Rahman. Tandaan niyo ang pangalan niya na Ar-Rahman. Maawain. Bakit? Ang Rahman na pangalan niya ay para dito sa mundo. Ar-Rahman na pangalan niya ginamit sa mundo. Bakit? Parehas, pantay-pantay ang kanyang ibinibigay na awa dito sa mundo. Maniniwala ka man, sumasampalataya ka man, o hindi, binibigyan ka pa rin ng pagkain. Paminsan nga, yung hindi sumasampalataya kay Allah, mas mayaman kaysa sa atin. Yun yung katangian ni Allah. Ay kung ihahalin tulad mo sa tao, yung hindi mo paboritong tao, paminsan hindi mo bibigyan. Pero yung paborito mo, palagi mong bibigyan, bibilihan ng Jollibee, bibilihan mo ng McDo. Pero ang Allah, sumasampalataya ka man sa Kanya o hindi, bibigyan ka pa rin ng rizki. Okay. Ang Ar-Rahim, pangalan ni Allah, maawain, mahabagin. Pero ang Rahim, hasatan anil mu'minina ila yaumil qiyamah. Ang Rahim na pangalan ni Allah, maawain din, mahabagin, pero sa kabilang buhay, para lang sa mga sumasampalataya. Kuha niyo? Naniniwala tayo sa kanyang pangalan at katangian. Pangalan Ar-Rahman at Rahim, magkaiba. Di ba? Magkaiba. Ang Ar-Rahman, dito sa mundo. Siya ay maawain, sumasampalataya man o hindi, bibigyan pa rin ng rizki. Sa kabilang buhay, Ar-Rahim. Ginagamit ang Rahim sa kabilang buhay. Siya ay maawain, mahabagin sa kabilang buhay para lang sa mga sumasampalataya. Sa kabilang buhay, ang hindi sumasampalataya ay mayroon ng azab. Alam niyo yung azab? Parusa.
Pag doon na sa kabilang buhay, ang hindi sumasampalataya kay Allah ay bibigyan na ng parusa. Sino lang ang bibigyan ng gantimpala? Ang mga sumasampalataya. So yun yung katangian niya sa pangalan ang Ar-Rahim. Kaya kailangan natin malaman ano ang walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ang pangapangalan ni Allah, doon tayo humihiling, tayo ay magdudua, gagamitin ang pangalan kung ano ang ating pangangailangan. Halimbawa, tayo ay nananalangin sa Allah. Ang kailangan po natin ay ilm. Kailangan natin ng ilm. Bibigyan tayo ng talino. Ano ang gagamitin natin sa pangalan ni Allah kung tayo ay magdudua? Tawagin mo ang Al-Alim. Al-Alimul Hakim. Kung ang kailangan mo ang rizki, ano ang tawagin mo sa pangalan ni Allah? Anong gagamitin mo? Ang pangalan niya Ar-Razzaq. Ya Razzaq, Allahumma rzuqna rizkan halalan kasiran tayyiba. Tinatawag mo yung pangalan niya Razzaq dahil kailangan mo ang rizki. Kapag kailangan mo naman ang habag, ano ang gagamitin mo? Ya Rahmanu Ya Rahim, irhamna fa innaka anta khairur rahimin. O Allah, maawain at mahabagin. Kaya irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Nakadepende sa kailangan natin, gagamitin yung pangalan niya. So kaya dapat po natin paniwalaan ang kanyang mga pangalan at kanyang katangian. Okay. So dagdagan po natin. Ang katangian ng Allah, hindi napapagod. Hindi natutulog. Walang pangangailangan. Kagaya ng sinabi ko kanina sa Surah Al-Ikhlas. Sa pangalan niya na, anong pangalan? Yung binanggit ko kanina. Sa At-Tawhid Ar-Rububiyyah, yung sa Surah Al-Ikhlas, sinong makakaalala? Ano yung pangalan? Ha? Anong pangalan? Ha? Sa inyo, sa mga kalalakihan. Ha? Yung binanggit ko, katangian ng Allah. Ha? Samad. So yun, yan yung sinasabi na pangalan at katangian. Malaman mo yung pangalan at katangian ng Allah at tauhidul asma'i wa sifat. So katangian ni Allah ay hindi napapagod, hindi inaantok, hindi nagugutom. Dahil ang Allah ay walang pangangailangan. Yun yung As-Samad. Pangalan niya yun na As-Samad. Kapag gusto ng tao ang pangalan yun, lagyan mo lang Abdul Samad. Dahil pangalan ni Allah ang Samad at katangian niya. So naintindihan? Si Allah, nabanggit doon, ang katangian niya ay iisa. Anong pangalan niya na iisa? Ano mo, baka may makasagot. Anong pangalan niya na iisa? Ahad. Qul huwallahu ahad. Yun yung pangalan ni Allah at kanyang katangian. So, memorize pa naman itong mga bata dahil tinatanong ko kung ilan ba ang Asma'ul Husna. Sabi nila, 99. So, 99 na pangalan ng Allah, so dapat may memorize natin yun.
Pero swerte nyo na lang kung hindi naman ako makabalik sa inyo magiging leksyon. Kasi baka pag makabalik ako, itatanong ko sa inyo. Ipamemorize ko sa inyo yung 99 na names of Allah. Kasi dapat po yun sa Tauhid, yan po ay pinaka number 1 na dapat may memorize mo sa Tauhidul Asma'i wa Sifat, ang pangalan niya na 99. At alam mo kung ano ang mga kahulugan. Okay. Ang Asyakur. Kaninong pangalan ng Asyakur? Bakit nagiging pangalan niya ang Asyakur? Madaling makontento. Okay. Asyakur. Isang katangian ng Allah, madaling makontento. Pero ang tao hindi makontento sa buhay. Bakit? Asyakur, kanina sinabi ko ang katangian niya Ar-Rahman. Maawain dito sa mundo, parehas ang sumasampalataya at hindi sumasampalataya, binibigyan niya ng awa. Binibigyan pa ng rizki. Sumasampalataya ka man o hindi, nakukuntinto ang Allah. Bakit? Sumasamba ka man sa Kanya o hindi mababawasan ang Kanyang pagka-Panginoon. Ang tao lang ang hindi lang makontento Kaya sa mga tuwa, di kagiting masukul. Pero ang Allah, Asyakur, madaling makontento. Okay. Ang Asmaul Husna, kanina nabanggit ko, ang sinabi ni Allah na, wal Asmaul Husna fad'uhu biha. Doon tayo kanina na, ang lahat ng pangangailangan, magdudua, manalangin sa Allah, tawagin ang kanyang mga pangalan. So yun yung sinabi ni Allah. Kung ano ang kailangan natin, tatawagin natin ang kanyang pangalan. Pag kailangan mo ang Ya Alim. Dahil siya po ay alim, marunong, hakim, alimun hakim, marunong sa karapat-dapat. Pero sa tao, marami sa atin alim, marunong, pero hindi niya alam ang karapat-dapat. Kaya ang Allah alim al-hakim, marunong sa karapat-dapat. Sabi ni Allah, Laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Si Allah ay walang katulad at si Allah ay nakakarinig at nakakakita. Okay. So, ibig sabihin, pangalan ni Allah at katangian As-Sami'. Pangalan niya at katangian Al-Basir, nakakita. Okay. Di ba tao nakakarinig? Sa inyo nakakarinig? Ang tao ay nakakarinig. Di ba? At ang tao ay nakakita. Pero si Allah, binanggit, Laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul alim. Si Allah ay walang katulad, nakakarinig at nakakakita. Okay. Baka sasabihin natin na si Allah kasi ang tao nakakakita rin at nakakarinig. Sasabihin natin, di parehas din tayo, si Allah nakakarinig din, nakakakita, tayo nakakarinig din, nakakakita rin. Hindi. Pero kahit saan, nandito tayo, naririnig niya. Nasa taas ng kalangitan, naririnig niya. Kahit saan, naririnig. Tayo nakakarinig, pero nandun na sa Raugan, hindi natin marinig. Maliban lang kung putukan na roon. Yun lang ang maririnig natin. Pero kung pinagsismisan ka na pala doon, kung walang magsismis sa'yo na pinagsismisan ka doon, hindi mo marinig.
Si Allah, kahit saan, naririnig. O, di ba malayo ang kaibahan? Di ba? O, malayo, no? As-sami', si Allah ay nakakarinig, ang tao ay nakakarinig, pero malayo ang kaibahan. Al-Basir, sa pangalan niya at kanyang katangian na nakakita. Nakakita rin tayo. Pero nasa loob, hindi na natin nakita, natakpan eh. Si Allah, nakikita niya yung anong laman. Di ba? So, ibig sabihin, tao, nakakakita. Ang Diyos, si Allah ay nakakakita, pero malayo ang kaibahan. Naintindihan? Okay. So, yun ang As-Sami' Al-Basir. So, pangalan at ang katangian ni Allah, nakakarinig at nakakakita. So, ibig sabihin, yun ay paniniwalaan natin. Tandaan nyo, ang tawid, baka uwi ako sasabihin nyo, ano pa yung sinasabi ni Ustad? Wala akong naintindihan. Ang dami niyang sinasabi. Nakailang minuto, mahigit isang oras, wala akong naintindihan. Ang topic natin, ulitin ko, ay ang tauhid. Kikilalanin ang kaisahan ng pagkayos ni Allah. So, nandito na tayo ngayon dahil ang tauhid ay nahahati sa tatlo. So, ang pangatlong hati ay at-tauhid, asma'i, wa sifat. So, tinatalakay natin ang pangalan at katangian. Okay. Dahil sinabi niya na Al-Basir, nakakita, nakakarinig, pwede ba tayong gumawa ng kasalanan? Pwede ba tayong gumagawa ng kasalanan? Bakit? Dahil nakikita tayo at naririnig. So, yun yung dapat natin paniniwalaan. Ito ang punto natin dito. Paniniwalaan natin ang asma wa sifat. Katangian ni Allah sa pangalan at kanyang katangian. Kapag tayo ay naniniwala sa kanyang katangian na nakakarinig at nakakakita kahit saan, baka sasabihin mo, ay, nandun, makipagkita ko doon sa walang makakakilala sa akin doon. So, ibig sabihin, natatakot ka lang sa tao, hindi sa Diyos. So, dapat matakot tayo kay Allah dahil siya ay As-Sami' Al-Basir. Ay, hindi muna ako magsala. Inaantok ako eh. Hindi muna ako magsala. Isipin mo, kung hindi ka nagsasala, nakikita yan ni Allah. Sasabihin mo, hindi ka nakita. Oo. Nakikita yan. Pwede ka ba mag-knockout? Pwede mong kunin ang cellphone, wala naman nakakita sa iyo eh. Hindi tayo nakikita ng tao, pero ang Diyos ay nakikita tayo ni Allah. Kahit saan tayo, nakikita tayo ni Allah. Dahil siya ay As-Sami' Al-Basir. Naririnig tayo at nakikita tayo.